Pagpupulong Essay Kalagitnaan ng Linggo. Hulyo 27, Agosto 2, 2026. Bahagi 1. MJ Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, siya ay isang matapang enay mangangaral. Magandang gabi, mahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ang tema natin para sa gabing ito ay, siya ay isang matapang na mangangaral. Kapag inisip natin ang isang taong matapang, maaari nating isipin ang isang taong likas na may kumpiyansa at hindi natatakot. Ngunit hindi ganoon si Jeremias. Nang una siyang tawagin ni Jehovah upang maging isang propeta, naramdaman ni Jeremias na bata pa siya at walang karanasan. Gayunpaman, siya ay naging isa sa pinakamatapang na mangangaral sa Biblia. Paano? Hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil lubos siyang nagtiwala kay Jehovah. Tingnan muna natin ang mga hamong hinarap ni Jeremias. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 20, mga talata 2 at 8. Sinasabi sa atin ng talata 2 na si Pashur, isang nangungunang opisyal, ay hinampas si Jeremias at inilagay siya sa mga pangawan. Pagkatapos, sa talata 8, sinabi ni Jeremias, tuwing ako'y magsasalita, ako'y dapat sumigaw, ang salita ni Jehovah ay nagdulot sa akin ng pang-insulto at kahihiyan sa buong araw. Isipin kung gaano kasakit yon. Si Jeremias ay hindi nagdurusa dahil sa may nagawa siyang mali. Siya ay nagdurusa dahil tapat niyang inihatid ang mensahe ni Jehovah. Sa halip na makinig sa babala, ininsulto at minamaltrato siya ng mga tao. Bilang mga saksi ni Jehovah, maaari rin tayong makaranas ng oposisyon. Ang ilang mga tao ay maaring pagtawanan tayo, tumangging makinig, o kahit napunahin tayo dahil ipinangangaral natin ang mabuting balita. Minsan ang mga miyembro ng ating sariling pamilya ay maaring hindi maintindihan kung bakit natin iniuna si Jehovah. Kapag nangyari yon, dapat nating alalahanin si Jeremias. Ang oposisyon ay hindi nangangahulugan na tayo ay nabibigo. Minsan ito ay katibayan na tapat nating kinakatawan si Jehovah. Gayunpaman, si Jeremias ay isang tao pa rin. Ang patuloy na oposisyon ay nakaapekto sa kanya. Gayon, pakibasa ang Jeremias Kabanata 20 at talata 9. Ang unang bahagi ng talata ay nagsasabing, hindi ko na siya babanggitin, at hindi na ako magsasalita pa sa kanyang pangalan. Ipinapakita sa atin ng mga salitang yon na si Jeremias ay pinanghinaan ng loob. Sandaling naisip niya ang pagsuko. Dapat tayong palakasin nito dahil kahit ang mga tapat na lingkod ay minsan nakakaramdam ng pagod o pagkadismaya. Marahil pagkatapos ng ilang linggong kakaunti ang tugon sa ministeryo, maaring maisip natin kung may nakikinig. Marahil ay maraming beses na nating sinubukang tulungan ang isang miyembro ng pamilya na matutunan ang katotohanan, ngunit tila walang nagbabago. Kung minsan, maaring maramdaman natin ang naramdaman ni Jeremias. Ngunit pansinin ang sumunod na nangyari. Ang natitirang bahagi ng talata 9 ay nagsasabi, sa aking puso ay naging parang nagliliyab na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at ako ay napagod sa pagpipigil nito. Ang mensahe ni Jehovah ay parang apoy na nagliliyab sa loob ni Jeremias. Mahal na mahal niya si Jehovah kaya hindi siya maaring manahimik. Iyan ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kung gusto nating manatiling masigasig sa ministeryo, kailangan nating patuloy na punuin ang ating mga puso ng salita ni Jehovah. Kapag binabasa natin ang Biblia araw-araw, binubulay-bulay ang ating natututuhan, at inisip ang pag-ibig ni Jehovah, ang ating pagnanais na magsalita tungkol sa kanya ay lalong tumitindi. Isipin ang isang taong nakatanggap lamang ng magandang balita. Marahil ay gumaling na ang isang miyembro ng pamilya mula sa isang malubhang sakit, o isang sanggol ang isinilang sa pamilya. Hindi kailangan ng taong yon na magpapaalala sa kanya na ibahagi ang balita. Ang kanyang kaligayahan ay natural na nag-udyok sa kanya na sabihin sa iba. Sa katulad na paraan, kapag ang ating puso ay puno ng pagpapahalaga kay Jehovah at sa kanyang mga pangako, gugustuhin nating sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Gayon, basahin natin ang isa pang teksto. Pakipansin ang Jeremias Kabanata 20 at talata 11. Sabi ni Jeremias, si Jehovah ay sumasa akin na parang isang kakilakilabot at makapangyarihang mandirigma. Ano ang nagbigay kay Jeremias ng lakas ng loob na magpatuloy? Hindi ito tiwala sa sarili. Ito ay tiwala kay Jehovah. Alam ni Jeremias na si Jehovah ay nasa tabi niya, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Totoo rin ito sa ating ngayon. Maaari tayong mahiyain. Maaari tayong kabahan kapag nakikipag-usap sa mga estranghero o kapag ipinagtatanggol ang ating pananampalataya sa paaralan o sa trabaho. Ngunit hindi tayo hinihiling ni Jehovah na umasa sa ating sarili.
Nangangako siyang tutulungan niya tayo. Sa tuwing mananalangin tayo bago pumunta sa ministeryo, sa tuwing hihingi tayo ng lakas ng loob kay Jehovah, at sa tuwing asa tayo sa kanyang banal na espiritu, mapalalakas niya tayo kung paanong pinalakas niya si Jeremias. Sa pagtatapos natin, tandaan natin ang 3 aral na ating natutuhan. Una, dapat asahan ng mga tapat na lingkod ang pagsalansang. Si Jeremias ay pinag-usig dahil inihahatid niya ang mensahe ni Jehovah, at maaari rin tayong maharap sa mga hamon habang nangangaral tayo. Pangalawa, kahit ang mga tapat na lingkod ay maaring masiraan ng loob, naisip ni Jeremias na sumuko, ngunit hindi niya hinayaang pigilan siya ng panghihina ng loob. Pangatlo, patuloy na nangangaral si Jeremias dahil ang salita ni Jehovah ay naging parang nagliliyab na apoy sa loob niya, at dahil si Jehovah ay sumasa kanya na parang isang makapangyarihang mandirigma. Naway tularan natin si Jeremias sa pamamagitan ng pagpuno ng ating mga puso ng salita ng Diyos, lubos na pagtitiwala kay Jehovah, at patuloy na pangangaral ng may lakas ng loob. Kung gagawin natin ito, palalakasin tayo ni Jehovah tulad ng pagpapalakas niya kay Jeremias, at tayo rin ay makikilala bilang matatapang at tapat na mga lingkod ng ating mapagmahal na Diyos. Salama. Bahagi 2. MG Spiritual Enehias. Hulyo 27, Agosto 2, 2026. Jeremias 20 tandang bawas 21. Tanong 1. Jer 20 oras 12 minuto. Ano ang hinihikayat sa atin ng talatang ito na gawin? Jeremias 20 oras 12 minuto. Ano ang hinihikayat sa atin ng talatang ito na gawin? Sagot. Ipinapakita ng Jeremias 20 oras 12 minuto na sinusuri ni Jehovah hindi lamang ang ating mga kilos, kundi pati na rin ang ating puso at ang ating pinakamalalim na motibo. Walang anumang bagay tungkol sa atin ang nakatago sa Kanya, at alam niya kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. Ito ang nagudyok sa atin na suriin ang ating sarili ng tapa. Sa halip na masyahan sa paggawa lamang ng mga tamang bagay sa panlabas, dapat nating tanungin ang ating sarili kung naglilingkod ba tayo kay Jehovah ng may tunay na pag-ibig, pananampalataya, at pasasalama. Makabubiting tukuyin ang anumang maling saloobin, makasariling pagnanasa, o espiritual na kahinaan na maaring inti-unting makaapekto sa ating pakikipagkaibigan kay Jehovah. Karagdagang komento. Ang regular na pagsusuri sa sarili ay nakakatulong din sa atin na manatiling madaling turuan. Kung may mapansin tayong kailangang pagbitihin, dapat tayong maging handa na gumawa ng mga pagbabago sa halip na balewalain ang problema. Kung paanong inaalis ng isang doktor ang nakakapinsala upang protektahan ang pisikal na kalusugan, dapat din nating alisin ang mga nakakapinsalang saloobin o gawin na maaring makapinsala sa ating espiritual na kalusugan. Karagdagang komento. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang pagsusuri ni Jehovah ay hindi nilayon upang maghanap ng pagkakamali, kundi upang tulungan tayong manatiling malapit sa Kanya. Habang tapat nating sinusuri ang ating puso at gumagawa ng mga kinakailangang pagbabago, maaari nating patuloy na matamasa ang Kanyang pagsang-ayon at mapalakas ang ating relasyon sa Kanya. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang gusto mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 20, 7 na ang tapat na paglilingkod kay Jehovah ay hindi nangangahulugang hindi na tayo kailanman mahaharap sa hindi pagkakaunawaan o pagsalansang. Kinutya si Jeremias dahil tapat niyang inihatid ang mensahe ni Jehovah. Ipinapaalala nito sa atin na huwag sukatin ang pagsang-ayon ni Jehovah sa kung paano tayo tinutugon ng mga tao. Kahit na ang ating mga pagsisikap ay hindi naunawaan, pinahahalagahan ni Jehovah ang ating katapatan. Ipinapakita ng Jeremias 20, siyam ang kapangyarihan ng salita ni Jehovah na magudyok sa kanyang mga lingkod. Bagamat pinanghinaan ng loob si Jeremias at nais nang tumigil sa pangangaral, natuklasan niya na ang mensahe ni Jehovah ay parang apoy sa loob niya na hindi niya kayang panatilihin sa loob. Hinihikayat tayo nito na magkaroon ng regular na rutina sa pag-aral. Habang pinupuno natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos, mas titindi ang ating pagnanais na magsalita tungkol sa Kanya. Ipinapakita ng Jeremias 20 oras 11 minuto na ang pagtitiwala kay Jehovah ay maaring magtagumpay sa takot sa mga mananalansang. Nahaharap man sa pangungutya sa paaralan, pangjijipit sa trabaho, o pagsalansang mula sa mga kamag-anak, ang pag-alala na si Jehovah ay nasa ating panig ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na manatiling tapa. Ipinapakita ng Jeremias 20 oras 12 minuto na tumitingin si Jehovah ng higit pa sa panlabas na anyo at sinusuri ang ating puso.
Hinihikayat nito ang regular na pagsusuri sa sarili. Sa halip na magtanong lamang ng, sapat na ba ang ginagawa ko, maaari rin nating itanong, bakit ko ito ginagawa? Nalulugod si Jehovah kapag ang ating paglilingkod ay inudyukan ng tunay na pag-ibig sa Kanya. Ipinapakita ng Jeremias 20 oras 13 minuto na patuloy na pinupuri ni Jeremias si Jehovah sa kabila ng kanyang mahihirap na kalagayan. Itinuturo nito sa atin na huwag hayaang alisin sa atin ng mga problema ang ating pasasalamat. Kahit sa mga mahihirap na panahon, maaari pa rin nating pasalamatan si Jehovah para sa kanyang pangangalaga, sa kanyang mga pangako, at sa suporta ng kongregasyon. Ipinapakita ng Jeremias 21, walo na malinaw na inilalagay ni Jehovah sa harap ng mga tao ang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Araw-araw, ang ating mga desisyon ay maaring magpatibay o magpahina sa ating pakikipagkaibigan kay Jehovah. Ang pagpili ng katapatan, kadalisayan, at dapat na pagsamba ay pagpili ng landas na patungo sa buhay. Ipinapakita ng Jeremias 21, 12 na ang mga may responsibilidad ay mananagot kay Jehovah kung paano nila ginagamit ang kanilang autoridad. Ito ay isang mahalagang paalala para sa mga matatanda, magulang at mga asawang lalaki. Ang pamumuno ay dapat palaging magpakita ng katarungan, habag, at pagmamalasakit sa mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, hindi kailanman pagiging makasarili o kalupitan. Ipinapakita ng Jeremias 21, 13 na ang tiwala sa sarili ay maaring maging sanhi ng pagbaliwala ng mga tao sa mga babala ni Jehovah. Naniniwala ang mga taga-Jerusalem na ang kanilang lungsod ang nagbibigay sa kanila ng seguridad, ngunit nakalimutan nila na ang tunay na seguridad ay nagmumula kay Jehovah. Gayun din, hindi tayo dapat maging labis na kumpiyansa dahil sa ating mga kakayahan, karanasan, o mga kalagayan. Ang Jeremias 20, ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga kabataan. Kapag ang mga kabataang Kristiyano ay regular na nagbabasa ng Biblia, nagbubulay-bulay dito, at nakikilahok sa ministeryo, ang kanilang pag-ibig kay Jehovah ay lalong lumalakas. Ang panloob na paniniwalang ito ay tumutulong sa kanila na manatiling tapat, kahit na nahaharap sila sa pangjijipit ng mga kasama. Ang Jeremias 20 oras 12 minuto ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga magulang. Likas na nais ng mga magulang na sumunod ang kanilang mga anak, ngunit itinuturo ng halimbawa ni Jehovah na mahalaga rin ang puso. Ang pagtulong sa mga bata na maunawaan kung bakit dapat nilang ibigin at sundin si Jehovah ay magkakaroon na mas malalim at mas pangmatagalang epekto kaysa sa simpleng pagpapatupad ng mga patakaran. Ang Jeremias 21, 12 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa lahat ng Kristiyano. Ang katarungan at kabaitan ay dapat na makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung nakikitungo man sa mga miyembro ng pamilya, mga katrabaho, o mga kapwa Kristiyano, ang patas na pakikitungo sa iba ay sumasalamin sa mga katangian ni Jehovah at nagdudulot ng karangalan sa kanyang pangalan. Maging mabuti Essay Ministeryo Essay Larangan. Hulyo 27, Agosto 2, 2026. Takdang numero 4-6. Takdang numero 4. Pagsisimula ng usapan, 4 Informal na pagpapatiwala. Maghanap ng natural na paraan para may paalam sa tao na isa kang saksi ni Jehovah. Set. Nagkita ang dalawang kapitbahay habang naghihintay ng bus pagkatapos ng trabaho. Tagapaglathala, Grace. Tao, Linda. Grace. Hey, Linda. Matagal na. Kumusta ka? Linda. Hey, Grace. Maayos lang ako, abala lang sa trabaho. Ikaw? Grace. Halos pareho lang. Mukhang lahat ay sinusubukang makasabay sa mga hinihingi ng buhay nitong mga nakaraang araw. Linda. Totoo yan. Minsan hinihiling ko na sana ay mas maraming oras sa isang araw. Grace. Tumawa. Alam ko ang pakiramdam. Ano ang karaniwan mong ginagawa para makapagpahinga pagkatapos ng isang abalang linggo? Linda. Gusto kong gumugol ng oras kasama ang aking pamilya. Nakakatulong ito sa akin na mag-recharge. Grace. Maganda yan. Mahalaga ang oras kasama ang pamilya. Para sa akin, ang isang bagay na talagang nakakatulong ay ang paggugol ng oras kasama ang aking kongregasyon. Isa akong saksi ni Jehovah, at ang aming mga pagpupulong ay palaging nagpaparamdam sa akin ng presko at napalakas na pakiramdam. Linda. Hindi ko alam yon. Grace. Matagal na akong saksi ni Jehovah. Ang isang bagay na talagang pinahahalagahan ko ay kung gaano praktikal ang mga pagpupulong.
Nakakatulong ito sa akin na harapin ang mga pang-araw-araw na hamon at mapanatili ang isang positibong pananaw. Linda, nakakatuwa yan. Palagi kong inisip kung ano ang hitsura ng iyong mga pagpupulong. Jures, natutuwa akong nagtanong ka. Bukas sila sa lahat, at walang kinukuhang koleksyon. Dumarating ang mga tao upang matutunan ang sinasabi ng Biblia at magpalakasan ng loob sa isa't isa. Linda, iba ang dating nito sa aking inaakala. Jures, maraming tao ang nagugulat kapag nalaman nila yon. Papalapit ang bus. Jures, mukhang nandito na ang bus natin. Nasisiyahan akong makipag-usap sa iyo. Kung sakaling gusto mong malaman ang higit patungkol sa aming pinaniniwalaan o kung ano ang nangyayari sa aming mga pagpupulong, ikalulugod kong sabihin sa iyo sa ibang pagkakataon. Linda, gusto ko sana. Salamat sa pagpapaliwanag. Jures, walang anuman. Magandang gabi at magkikita tayo muli. Paano nalalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Natural na ipinakilala na mamamahayag ang kanyang sarili bilang isa sa mga saksi ni Jehovah sa isang pang-araw-araw na pag-uusap. Hindi niya naramdamang napilitan siyang agad na magpakilala ng isang teksto sa Biblia. Nanatiling pala kaibigan at matiyaga ang pag-usap na nagpapahintulot sa natural na pag-unlad ng interes. Mainit niyang pinag-usapan ang mga benepisyo ng mga pagpupulong ng kongregasyon nang hindi nangangaral. Tinapos niya sa pamamagitan ng pag-iwan ng pinto na bukas para sa isang pag-usap sa hinaharap kapag may tamang pagkakataon. Takdang aralin bilang 5. Pagsubaybay 4. Babahay-bahay, magbahagi ng katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People. Sentro, isang pagbisita muli sa isang may-ari ng bahay na deti nang nagsabing namatayan siya ng kanyang ina ilang buwan na ang nakalilipas. Tagapaglathala, David. May-ari ng bahay, G. Okoro. Katotohanang ibinahagi, kamatayan. David. Magandang hapon, G. Okoro. Ikinagagalak kong makita kang muli. Salamat sa paglalaan ng ilang minuto para makausap ako. G. Okoro. Walang anuman. David. Noong huling beses na nag-usap tayo, nabanggit mo ang pagkawala ng iyong ina. Inisip ko ang iyong ibinahagi. Kumusta ka na ba sa pagharap sa mga problema? G. Okoro. May mga araw na mas mabuti kaysa sa iba. Namimiss ko pa rin siya ng husto. Minsan inisip ko kung nasaan siya ngayon at kung alam ba niya ang nangyayari sa amin. David. Salamat sa pagbabahagi niyan sa akin. G. Okoro. Iba't ibang tao ang nagsabi sa akin ng mga bagay-bagay. Ang ilan ay nagsasabing binabantayan niya kami. Ang iba naman ay nagsasabing nasa langit siya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. David. Naiintindihan ko kung bakit nakakalito yon. Kapag iba-iba ang sagot na natatanggap ng mga tao, natural lang na magtaka kung alin ang totoo. Maaari ko bang ipakita sa iyo ang sinasabi ng Biblia? Nakakagaan ng loob ko dahil malinaw ang sagot na ibinibigay nito. G. Okoro. Gusto kong marinig yon. David. Basahin natin ang Ecclesiastes 5. Binasa ang banal na kasulatan. Nasasabi rito, alam ng mga buhay na sila ay mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang alam. Ano ang ipinahihiwatig ng mga salitang yon sa iyo? G. Okoro. Parang walang malay ang mga patay. David. Tama. Itinuturo ng Biblia na ang mga patay ay walang malay. Hindi sila nagdurusa at wala silang alam sa nangyayari sa lupa. Gumamit si Jesus ng katulad na ilustrasyon nang mamatay ang kanyang kaibigang si Lazaro. Pansinin natin ang Juan 11:11 minuto, 14 na. Binabasa o binubod ang mga talata. Inihambing ni Jesus ang kamatayan sa pagtulog hanggang sa malinaw niyang ipinaliwanag na namatay na si Lazaro. G. Okoro. Hindi ko pa napansin yon noon. David. Maraming tao ang hindi pa, ngunit nakakaramdam ako ng lubos na kapanatagan. Nangangahulugan ito na ang iyong ina ay hindi nagdurusa o nasasaktan. Siya ay mapayapang nagpapahinga sa kamatayan. G. Okoro. Nagdadulot iyon ng kaunting kapanatagan. Ngunit mayroon bang pag-asa na makita muli ang ating mga mahal sa buhay? David. Napakagandang tanong yan, at ang Biblia ay nagbibigay ng lubos na nakapapanatag na sagot. Binabanggit nito ang tungkol sa isang pagkabuhay muli, kung kailan bubuhayin muli ng Diyos ang mga natutulog sa kamatayan. Ikinalulugod kong ipakita sa iyo ang sinasabi ng Biblia tungkol diyan sa susunod kong pagbisita. G. Okoro. Gusto kong matuto ng higit pa. David. Napakaganda. Magiging magandang panahon ba ang susunod na Sabado ng hapon para ipagpatuloy natin ang ating talakayan? G. Okoro.
Ayos lang yon. David. Magaling. Magkikita tayo pagkatapos. Maraming salamat muli sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa akin. Paano isinasagawa ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Rinakinig ng mabuti ang mamamahayag at hinayaan ang may bahay na ipahayag ang kanyang mga damdamin nang walang sagabal. Ikinilala niya ang kalungkutan na may bahay at nagpakita ng tunay na empatya. Ang talakayan ay nakatuon sa sinasabi ng Biblia, hindi sa personal na opinyon. Ginamit ang mga tanong upang matulungan ang may bahay na mga tuwiran batay sa mga kasulatan. Ang pag-usap ay natural na natapos sa pamamagitan ng paglilikha ng interes sa pag-asa ng Biblia na pagkabuhay muli at pagsasayos upang ipagpatuloy ang talakayan. Takdang aralin bilang 6. Pagpapaliwanag ng iyong mga paniniwala, 4. Demonstrasyon. Isang bata ang nagsasanay ng ulat sa paaralan kasama ang isang magulang. Tema, dinis niyo ba ito? Ang kakayahang mag-espesyalisado ng mga selula. Sentro, sa bahay, sa gabi bago ang presentasyon ng class ng bata. Magulang, G. Williams. Bata, Ethan. G. Williams. Ethan, handa ka na bang magsanay ng iyong ulat? Ethan. Opo, ite. G. Williams. Magaling. Tandaan, magsalita ng dahan-dahan at isipin na nakikipag-usap ka sa iyong mga kakles. Sej. Ethan. Ang aking ulat ay tungkol sa kamanghamanghang paraan ng pag-unlad ng ating mga katawan bago tayo ipanganak. Kapag ang isang sanggol ay nagsimulang lumaki, nagsisimula ito bilang isang maliit na selula na tinatawag na zygote. Kahit na ito ay isang selula lamang, naglalaman ito ng lahat ng impormasyong kailangan upang umunlad sa isang ganap na tao. Habang ang selulang iyon ay paulit-ulit na nahahati, ang mga bagong selula ay nagsisimulang mag-espesyalisado. Ang ilan ay nagiging mga selula ng utak, ang iba ay nagiging mga selula ng kalamnan, mga selula ng dugo, mga selula ng balat, at marami pang iba. Sa kalaunan, mayroong mahigit 200 iba't ibang uri ng mga selula. Bawat isa ay gumagawa ng isang partikular na trabaho. Ang mga selula ay lumilipat din sa tamang mga lugar sa katawan at umunlad sa eksaktong tamang oras. Sa oras na may panganak ang isang sanggol, daan-daang bilyong selula ang nagtulungan sa isang kamanghamanghang organisadong paraan. Kaya ang tanong ko ay, nangyari ba ito nang hindi sinasadya sa pamamagitan ng evolusyon, o ito ba'y dinisenyo? G. Williams. Napakahusay. Malinaw yon. Ngayon, kung ang isa sa iyong mga kakles ay magtatanong, bakit sa tingin mo ito dinisenyo? Ano ang sasabihin mo? Ethan. Sasabihin ko na kapag nakakita tayo ng isang bagay na lubos na organisado at may maraming bahagi na nagtutulungan, kadalasan ay inisip natin na may nagdisenyo nito. Ang paraan ng pagkaalam ng ating mga selula kung ano ang magiging resulta at kung saan pupunta ay tumutukoy din sa matalinong disenyo. G. Williams. Napakahusay. Magalang iyon at madaling maunawaan. Isa pang bagay. Maaring gusto malaman ng iyong guro kung bakit mahalaga ito. Paano mo sasagitin? Ethan. Sasabihin ko na ang pag-aral tungkol sa katawan ng tao ay nakakatulong sa atin na pahalagahan kung gaano kamangha-mangha ang buhay. Hinihikayat din tayo nito na isipin kung mayroong isang lumikha sa likod ng gayong hindi kapanipaniwalang disenyo. G. Williams. Magandang aplikasyon yan. Hindi mo sinasabi sa mga kaklase mo kung ano ang dapat nilang paniwalaan. Binibigyan mo lang sila ng isang bagay na pag-isipan at hinahayaan silang pag-isipan ang ebidensya. Bakit hindi mo tapusin sa isang tanong na mag-anyaya sa kanila na mag-isip? Ethan. Sej. Kapag tiningnan mo kung paano nabubuo ang isang maliit na selula tungo sa isang kumpletong katawan ng tao na may daan-daang iba't ibang uri ng mga selula na nagtutulungan, ano sa palagay mo? Nangyari ba ito nang hindi sinasadya, o dinisenyo ba ito? G. Williams. Perpekto. Nagsalita ka ng may kumpiyansa, magalang, at binigyan mo ang iyong mga kakles ng isang bagay na makabuluhang pag-isipan. Sa tingin ko ay handa ka na. Pamumuhay bilang MJ Kristiyano. Hulyo 27, Agosto 2, 2026. Tema, maging madaling mag-akma, magpakita ng personal na interes. Hinihiling sa atin na basahin ang 1 Korinto 20 minuto, 23. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Tanong 1. Paano ipinakita ni Pablo na nagmamalasakit siya sa mga tao? Sagot. Ipinakita ni Pablo na nagmamalasakit siya sa mga tao sa pamamagitan ng pag-angkop ng kanyang pamamaraan upang umangkop sa mga taong kanyang pinangangaralan.
Sinikap niyang unawain ang kanilang pinagmulan at mga kalagayan nang hindi isinasakripisyo ang mga prinsipyo ng Biblia. Handa siyang magsakripisyo at baguhin ang kanyang mga pamamaraan upang mas maraming tao ang magkaroon ng pagkakataong marinig at tanggapin ang mabuting balita. Tanong 2. Bakit nagsikap si Pablo na yakma ang kanyang mensahe? Sagot. Ginawa ni Pablo ang pagsisikap dahil tunay niyang nais tulungan ang mga tao na makilala si Jehovah at tanggapin ang mabuting balita. Gaya ng sinabi niya sa aklat ng 1 Korinto 22:22, siya ay naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao upang may ligtas niya ang ilan. Ang kanyang may biging pagmamalasakit sa iba ang nagudyok sa kanya na yakma ang kanyang presentasyon habang nananatiling tapat sa mga pamantayan ni Jehovah. Hinihiling sa atin na panoorin ang video na sabik na ipahayag ang mabuting balita, maging handa gamit ang tamang kagamitan, CP. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Tanong 1. Bagamat naghanda ang kapatid ng paksa upang simulan ang isang pag-uusap, paano siya umangkop sa sitwasyon? Sagot. Bagaman naghanda ang kapatid ng pampasimula ng pag-uusap, binigyang pansin niya ang mga kalagayan na may bahay at inayos ang kanyang pamamaraan. Sa halip na ipilit ang paksang kanyang pinlano, nagsalita siya tungkol sa isang bagay na tumutugon sa mga agarang pangangailangan at interes ng tao. Sa pamamagitan ng pagiging flexible, nagkaroon siya ng mas makabuluhan at natural na pag-uusap. Tanong 2. Bakit mahalagang ipakita na tayo ay nagmamalasakit? Sagot. Ang pagpapakita na tayo ay nagmamalasakit ay nakakatulong sa mga tao na makaramdam ng respeto, pagpapahalaga, at pag-unawa. Kapag nakikinig tayong mabuti at iniaangkop ang ating pag-usap sa kanilang mga alalahanin, mas malamang na maging bukas sila sa mabuting balita. Ang tunay na pagmamalasakit ay sumasalamin sa pag-ibig ni Jehovah at sumusunod sa halimbawa ni Jesus sa pakikitungo sa mga tao ng may kabaitan at habag. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Pamumuhay bilang MGL Kristiyano. Hulyo 27, Agosto 2, 2026. Kabanata 1, Enof. Siya ay lumakad kasama Yenji Diyos. Tanong 1. Sa anong mga paraan nagpakita si Enof ng lakas ng loob? Magsasagot, nagpakita si Enos ng lakas ng loob sa ilang mahahalagang paraan. Isa, tumanggi siyang sumunod sa balakyot na mundo sa paligid niya. Kahit nakaraniwan ang karahasan at paghihimagsiklaban sa Diyos noong kanyang panahon, pinili ni Enof na mamuhay ng nayiba. Bagamat maraming tao ang umampon sa marahas na espiritu na lumaganap simula pa noong panahon ni Cain, nanatiling isang mapayapang tao si Enof na patuloy siyang lumakad kasama ni Jehovah. 2. Tumanggi siyang makibahagi sa huwad na pagsamba. Noong nabubuhay pa siya, maraming tao ang tumatawag sa pangalan ni Jehovah sa paraang walang galang at mapanglay. Sa halip na sumama sa kanila, lubos na iginalang ni Enos ang sagradong pangalan ni Jehovah at nanatiling tapat sa dalisay na pagsamba. 3. Matapang niyang inihatid ang mensahe ng paghatol ni Jehovah. Hinirang ni Jehovah si Enos bilang isang propeta upang balaan ang mga masasama na tiyak ang banal na paghatol. Bagamat hindi popular ang mensaheng ito at kinondena ang kasamaan ng mga tao, buong tapang niyang ipinahayag ito ni Enof ng walang takot. 4. Nanatili siyang tapat sa kabila ng pag-usig. Mahigpit na ipinahihiwatig ng ulat na naharap si Enof sa puot at panganib dahil sa kanyang pangangaral. Sa halip na hayaang patayin siya na masasama, pinrotektahan siya ni Jehovah sa pamamagitan na mapayapang paglilipat sa kanya sa kamatayan, na iningatan siyang ligtas sa kanyang alaala. 5. Patuloy siyang lumakad kasama ng Diyos sa buong buhay niya. Patuloy na namuhay si Enof sa parang nakalulugod kay Jehovah, sa kabila na napapaligiran ng kasamaan. Ang kanyang katapangan ay hindi isang kilos lamang kundi isang panghabang buhay na huwaran ng tapat na pagsunod. Maghukay malalim. Tanong 1. Paano kaya nagsimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ni Jehovah? Genesis 4:26. Sagot, malamang na nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ni Jehovah sa paraang malaswa o mapanglait sa halip na sa tunay na pagsamba. Maaring ginamit nila ang pangalan ni Jehovah sa kanilang sarili o sa ibang mga tao na inaangkin nilang sumasamba sa Diyos, o maaring ginamit pa nga nila ang kanyang pangalan para sa mga idolo. Sa halip na parangalan si Jehovah, ginamit nila ng mali ang kanyang sagradong pangalan na nakadaragdag sa paglaganap ng huwad na pagsamba. Tanong 2. Si Enos ang unang tapat na tao na gumawa ng ano? Paano niya nagawang gampanan ang kanyang atas? Sagot, si Enos ang unang tapat na propeta ng Diyos.
Bagamat nabuhay siya sa isang marahas, di makadyos, at malapastangan na mundo, nanatili siyang tapat dahil mayroon siyang matibay na pananampalataya kay Jehovah. Ipinagkatiwala sa kanya ni Jehovah ang isang makapangyarihang mensahe ng paghatol at pinalakas siya upang ipahayag ito ng may katapangan. Matapang na tinupad ni Enoch ang kanyang atas, at pinrotektahan at pinangalagaan siya ni Jehovah sa kabila ng pagsalansang mula sa kanyang mga kaaway. Tanong 3. Bago pa man siya magsimulang manghula, bakit malamang na alam ni Enoch na ang kanyang katapangan ay masusubok? Sagot, bago pa man simulan ang kanyang gawain bilang isang propeta, malamang na alam na ni Enoch na ang paglilingkod kay Jehovah ay mangangailangan ng lakas ng loob. Alam na niya ang propesya ni Jehovah na nakatala sa Genesis 3:15 na humula sa puot sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga naglilingkod kay Satanas. Alam din niya na ang puot na ito ay nakita na nang patayin ni Cain ang kanyang tapat na kapatid na si Abel. Kahit na may ganitong kaalaman, buong tapang na nagpatuloy si Enoch sa paglakad kasama ni Jehovah at buong tapang na kinondena ang masasamang pananalita at kilos ng mga tao. Bagamat naging dahilan ito para maging maraming kaaway siya at isinapanganib ang kanyang buhay, tinyak sa kanya ni Jehovah na pinasaya niya siya at may biging inilipat siya sa kamatayan bago pa man siya saktan ng kanyang mga kaaway. Tanong 4. Paano mo may papakita na si Enoch ay hindi dinala sa langit, gaya ng paniniwala ng ilan? Juan 3:13, Hebreo 11:5-13. Sagot, si Enoch ay hindi dinala sa langit. Mula sa aklat ng Juan 3:13, malinaw na sinabi ni Jesus na, walang taong umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Dahil sinabi ni Jesus ang mga salitang ito matagal na matapos mamatay si Enoch, hindi maaring pumunta si Enoch sa langit. Gayon din, sinasabi sa Hebreo 11:5 na si Enoch ay inilipat. Ngunit ipinaliwanag sa Hebreo 11:13 na ang lahat ng tapat na lingkod na yon, kasama na si Enoch, ay namatay sa pananampalataya. Ipinapakita nito na inilipat ni Jehovah si Enoch mula sa buhay patungo sa kamatayan, malamang na iniligtas siya mula sa pagpatay ng kanyang mga kaaway. Siya ay ligtas na naingatan sa alaala ni Jehovah, naghihintay sa pagkabuhay muli sa hinaharap sa buhay sa lupa. Pagninilay ni ngayon Yenji MGL Aral. Tanong 5. Kailan natin maaring lalo na kailanganin ang lakas ng loob upang mangaral? Batay sa halimbawa ni Enoch, ano ang makakatulong sa atin? Sagot, lalo na nating kailangan ang lakas ng loob kapag sinasalungat ng mga tao ang ating pangangaral, kinukutya ang ating mga paniniwala, o kapag mahirap magsalita tungkol sa kaharian ni Jehovah. Itinuturo ng halimbawa ni Enoch na ang matibay na pananampalataya kay Jehovah at ganap na pagtitiwala sa kanyang suporta ay makakatulong sa atin na manatiling matapang. Ang pag-alaala na pinapalakas at inaalagaan ni Jehovah ang kanyang tapat na mga lingkod ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na patuloy na manggaral. Tanong 6. Ano ang nararamdaman ni Jehovah kapag tayo ay lumalakad ng may lakas ng loob kasama niya? Kawikaan 27:11, Hebreo 11:5. Sagot, natutuwa si Jehovah kapag tayo ay matapang na nananatiling tapat sa kanya. Mula sa aklat ng Kawikaan 27:11, ang tapat na paggawi ay nagdudulot ng kagalakan sa puso ni Jehovah at nagbibigay ng sagot sa hamon ni Satanas. Gaya ng ipinapakita sa Hebreo 11:5, pinatotohanan ni Jehovah kay Enoch na lubos niya siyang nalugot. Gayon din, lubos na pinahahalagahan at sinasang-ayunan ni Jehovah ang mga taong buong tapang na lumalakad kasama niya. Tanong 7. Paano mo matutularan ang katapangan ni Enoch sa iyong buhay? Sagot, ang katapangan ni Enoch ay maaring tularan sa pamamagitan ng pananatiling tapat kay Jehovah kahit na nasa ilalim ng pangjijipit, pagtangging makipagkompromiso sa mga pamantayan ng mundo, matapang na pagbabahagi ng mabuting balita, paninindigan para sa katotohanan ng Biblia ng may kabaitan at paggalang, at pagtitiwala kay Jehovah na magbibigay ng lakas na kailangan upang matis ang anumang pagsalansang. Agninilay nila Yenji Mles Malaking Larawan. Tanong 8. Ano ang ibig sabihin na itinuturo ba sa akin ng ulat na ito ang tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo ng ulat na ito na mahal at pinapalakas ni Jehovah ang mga tapat sa kanya. Napapansin niya ang kanilang pananampalataya at lakas ng loob, pinoprotektahan sila ayon sa kanyang kalooban, at hindi niya kailanman nalilimutan ang kanilang tapat na paglilingkod. Tinityak din ni Jehovah sa kanyang mga lingkod ang kanyang pagsang-ayon at nangangako sa kanila ng gantimpala sa hinaharap. Tanong 9.
Paano nauugnay ang ulat na ito sa mga layunin ni Jehovah? Sagot, itinampok ng hula ni Enoch na tiyak na hahatulan ni Jehovah ang mga masasama at alisin ang lahat ng kasamaan. Sinusuportahan nito ang layunin ni Jehovah na pabanalin ang kanyang pangalan, ipagbanggong puri ang kanyang soberanya, at itatag ang isang matuwid na bagong sanlibutan kung saan ang mga tapat na tao ay maaring mabuhay magpakailanman sa kapayapaan. Tanong 10. Ano ang gusto kong itanong kay Enoch sa pagkabuhay muli? Sagot, magiging nakapagpapatibay na tanungin si Enoch kung paano siya pinalakas ni Jehovah upang manggaral ng gayong matapang na mensahe sa isang mapaminsalang mundo, ano ang nakatulong sa kanya na manatiling tapat sa kabila ng pagsalansang, at ano ang naramdaman niya matapos matanggap ang katiyakan na lubos niyang napalugden si Jehovah. Ang kanyang mga karanasan ay tiyak na magpapalakas sa pananampalataya na marami. Salamat sa panonood.